Si Chris. Si Ricky, wala? Si Ricky? Wala. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa araw pong ito, no? At atin pong wine-welcome, ano po, yung pong buong pamilya Lagos, ano? Ayan, palakpakan po natin. At syempre, especially kila Brother Chris. Ayan, si Brother Chris kasi, ano po yan, kararating lang yan, galing po ng Japan. No? Sila po yung bina-Bible study natin doon sa Morong, sa Barangay Lagundi ba yun? Tama ba? Ha? Yapak. Yapak Lagundi. Tama, yun. Hindi ko kasi kabisado yun. Oo. Medyo malayo-layo yun. Pero alam niyo naman po, yung pangangaral ng mabuting balita, ano, ay kahit saang lugar po yan, ano, wala pong ano yan, pinipili. Kaya po, kahit na napalayo na sila, ay atin po pa rin pinuntahan dahil sila po ay nakapakinig, ano, doon pa po sa Robinson nung nandun pa po sila. Welcome, ano, Brother Chris, ano, at sa buong pamilya Lagos. Parang wala yata ang tatay nyo. So, welcome din po natin si Brother Junel. Ayun. Si Brother Junel. Welcome, Brother Junel. Ano po? Yan po yung papa po ni Camille. Ano? Yan. Kasama po niya. Kami nagagalak din, Brother Junel, ano, na makaisa ka namin dito sa ating pananambahan, ano po, sa Jesus First Christian Ministries. Purihin po ang ating Panginoon dahil sabi ni Brother Junel kanina, sasama daw siya dun sa online meeting ng mga men's. Ayan, so madadagdagan na naman, ano, yung mga men. Ano, yung mga men's. Yung mga men. Men's na. Kalalakihan, no? Kalalakihan. Kaya purihin po ang Panginoon dahil makakasama namin ano, si Brother Junel doon. At nawa po yung mga katatayan pang iba, tulad si Brother Ricky, ano, yung tatay nga nila Chris. Sana makadaupang palad din namin siya, no, sa patuloy na pag-aaral natin, ano, ng mga salita ng ating Panginoon. Alam niyo po yung pananampalataya, mga kapatid, ano, ay laging kaugpong yung salita ng Diyos. Hindi pwede po, mga kapatid, na ang tao ay nagsasabing nananampalataya lang siya, ano, sa Diyos. Tapos, hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos, gano'n. Hindi siya nagbabasa, o parang baliwala sa kanya yung Biblia o yung mga nakasulat doon. Hindi po pwede yun, mga kapatid, ano, pagka atin pong pag-uusapan yung pananampalataya. Po. Dahil lagi pong magkasama, ano, yung pong pananampalataya at salita po ng ating Panginoon. Kaya atin pong ipagpapatuloy, ano po, ito pong ating tinatalakay tungkol po sa ano, yung nakalulugod na pananampalataya. Sabi pong ganon. Si ano pangalan mo? Mark, si Mark Dave po pala. Ano, welcome natin. Anak po yan ni Sister, ano, Maylin at saka kapatid ni, ano, Mardy. Yeah. Purihin po kayo, no? Meron na kasi akong ano memory gap yata, kaya hindi ko na sure. Ang hindi ko lang naman malilimutan si Ate Sunya. Maaring makalimutan ako niyan, pero ako hindi ko malilimutan.
Ayan. So sabi po nga dito no sa ating tatalakayin ano po ay pinamagatan po natin ang nakalulugod na pananampalataya kasi hindi po natin natapos to nung nakaraan. Ano po? Kasi po mga kapatid, tandaan natin, hindi po lahat ng pananampalataya ay nakalulugod sa Diyos. Hindi po lahat na nagsasabing nananampalataya sa Diyos ay nalulugod nga ang Diyos sa Kanya. Dahil nilinaw naman natin yan na kahit ang demonyo man ay nananampalataya rin, nanginginig pa. Kaya po hindi lahat na nagsasabing nananampalataya ay tinatanggap ng Diyos o kinalulugdan ng Diyos. Ano? Kaya kinakailangan maunawaan po nating mabuti kung ano po yung itinuturo mismo ng salita ng Diyos tungkol sa pananampalataya sa Kanya. Amen? Kailangang malinaw po yon sa ating kaisipan, ano? Sa ating mga damdamin, sa ating puso, ano? Para hindi po tayo maliligaw ano po sa atin pong buhay. Kaya sabi po rito sa may Hebrews 11, ano? Kaya nga sabi diyan, ano po yung pananampalataya ayon sa Biblia o ayon sa salita ng Diyos? Babasahin po natin muli, ano? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So sabi pong ganon, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Ngayon, ano po yung pananalig nila? Ayun po, yung naandun sa verse 1. Na yung kanilang pananalig o pananampalataya, ay talagang pinagtiwalaan nila sa Diyos yung kanilang mga inaasahan. At syempre, isa sa mga binabanggit po ng Biblia na inaasahan nila, o yung inaasahan ng mga nananampalataya, ay yung mga ipinangako ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ay maraming pangako sa kanyang mga salita. Kaya nga po ang sabi, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo na mangyayari ang ating inaasahan. So, dito nga po sa mga pananalitang ito, lumalabas na yung pong mga nananampalataya, ay hindi talaga nabubuhay lamang para dito. Kundi nabubuhay sila para sa walang hanggan. Kasi meron silang inaasahan. Yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. So bibigyan po kayo ng example. Halimbawa, yung pangako ng salita ng Diyos, yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya ganito, halimbawa, mapalad, yung mga matuwid sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. Halimbawa po, gano'n, Tapos sabi ng Panginoon, tandaan inyo, muli akong babalik. Sabi pong gano'n, pinangako niya po yun. At maraming pinangako ang Diyos kay Abraham, at sa mga naunang mga nanampalataya, sa atin. At yun po ay inaasahan nung mga nanampalataya. At ngayon naman po tayo, kung talagang tayo po ay nananalig at nananampalataya sa Panginoon, dapat umaasa rin tayo doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po ako, sa akin, support ko, hindi ako nabubuhay, para dito lang. Hindi tayo dapat mabuhay para dito lang. Halimbawa, may mga inaasahan ka. Tama naman yun, mga kapatid Yung meron kang inaasahan sa Diyos. Ngayon, ano yung mga inaasahan mo sa Diyos? Sa buhay. Hindi lang, halimbawa sa personal. O siyempre tayo, magkakaiba naman ng estado sa buhay. Hindi naman tayo pare-parehas Tapos meron kang mga ipinapanalangin. Pinapanalangin mo na, Lord, nawa po, makapag-asawa na ako.
Tapos, nagpe-pray ka na, Lord, nawa po yung ah, ah, ibigay mo sa akin na makakapartner ko ay ganito, ganire, ganyan. Di ba nananalangin ka, umaasa ka na mangyayari yon. Kaya nga po yung pananampalataya ay nagtitiwala ka sa Diyos. Tapos sasabihin naman ng iba, Pastor, hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Ano? Aba, hindi natin alam kung ano yung mga gusto ng Diyos para sa atin. Hindi naman natin pwedeng pilitin ang Diyos sa ayaw niya. Tapos ikaw lang naman ang may gusto, mga kapatid. Kaya dapat po, inuunawa natin mabuti yung pananampalataya. Hindi yung, ano ba naman yan, Lord? Nanampalataya naman ako sa iyo, pero bakit ganito, bakit ganito, bakit ganyan? Kailangan unawain nating mabuti yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, at naniniwala tayo doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga 'di ba, napakaraming mga bagay na hindi naman natin nakikita eh. Ang Diyos nga hindi natin nakikita eh. Mga kapatid eh. Pero dapat manalig ka na may Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, mapalad yung naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Ay napakaraming mga bagay na sinabi ang Diyos, hindi natin nakikita. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, ang aking paningin, ang aming paningin, ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya pagka ang paningin po natin, nakapako lang sa mga bagay na nakikita. Wala kang pananampalataya. Bakit? Kasi puro sa mga nakikita lang yung mo eh. Hinahangad mo eh. Alam niyo po ba ang pinakamahalaga sa lahat? Yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga kahit wala ka ng mga bagay na nakikita eh. Pero meron kang Panginoon na inaasahan. Kasi yung lahat ng mga bagay na hindi mo nakikita, makikita mo. Mga kapatid. Kaya nga po dapat yung ating pamumuhay dito sa mundo, simple lang. Dapat yung lang tayo simple. Huwag yung parang gusto ko maging ganito, ganire, ganyan. Paano kung hindi mangyari yun? Mga kapatid. Diba? Nag-e-expect ka lagi sa Panginoon na ito yung gagawin ng Panginoon sa iyo. Hindi naman yan ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Dahil ang gusto niya, ito yung buhay na gusto kong ibigay lang sa iyo. So dapat matutunan natin yung tanggapin. Kaya nga may mga pangyayari, mga dumadaan sa buhay natin na inaalaw niya. Kasi nga, meron siyang yung buhay na gusto niya para sa atin. Hindi yung nasa isip lang natin. Kaya minsan tayo, nadi-discourage. Bakit? Kasi nga yung ating pag-asa, yung ating inaasahan, yung parang lagi lang naan dito. Amen? So sabi po dyan, katulad ng ating nabasa na, ang pananampalataya pagdating sa teorya at kasanayan ay pagtitiwala sa mga bagay na ating inaasahan at ang katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ngunit, ating pinaniniwalaan. Ito yung nakasentro sa Diyos at sa kanyang kapahayagan o mga kapahayagan. Sa kasanayan, ito'y pagtitiwala sa Diyos at pagtanggap sa kanyang mga pinahayag. At ginawa na. Sabi pong ganon. So, ibig sabihin, yung pananampalataya, tanggap natin. Tanggap natin lahat yung mga ipinahayag ng ating Panginoon. Ating sinasampalatayan at yung ginawa na ng ating Panginoon. Pagtalima sa kanyang kalooban sa kasalukuyang ginagawa niya at pagtitiwala sa kanyang mga pangako na gagawin pa lamang niya sa hinaharap. So ibig sabihin, may ginawa na ang Diyos, di ba? Na dapat ating
sinasampalatayanan. At meron pa siyang gagawin, mga kapatid, lalong-lalo na po sa hinaharap. At dapat yon atin pong sinasampalatayanan. Kaya sabi po diyan, ating tatalakayin, ano nga po ba yung pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos? Sabi diyan doon sa ating unang natalakay, ito po yung pananampalatayang tumatanggap sa bawat kapahayagan ng Diyos. So kaya kung tayo may pananampalataya, dapat lahat ng sinasabi, lahat ng ipinahayag na ng ating Panginoon sa kanyang mga salita ay ating pinaniniwalaan, ating sinasampalatayanan, na yun po ay totoo, na magaganap at mangyayari. Kaya sabi diyan, kailangan po nating basahin, aralin, at unawain ang Biblia. Mga kapatid, sapagkat hindi po natin maaaring ihiwalay ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng magkahiwalay po yan, mga kapatid. Hindi ito nakasalalay sa mga pansarili nating nauunawaan at motibo kahit na gaano pa ito kabuti sa paningin natin. Kaya nga may sinabi po ang Biblia, di ba? May daan sa paningin ng tao ay matuwid. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan o kapahamakan. Sabi pong ganun. So, ibig sabihin, tayo mga tao, hindi pwedeng yung parang sasabihin lang natin, basta Lord, nananalig ako sa iyo, nananampalataya ako sa iyo, pero ito yung mga gusto kong gawin, ito naman yung mga ayaw ko, Hindi pwede po yun, mga kapatid. Lumalabas na ikaw ay namumuhay lang sa iyong sarili talaga. Hindi ayon doon sa pinapahayag ng ating Panginoon. Kaya sabi, totoo lamang ang pananampalataya kung ito ay nakaangkla sa mga sinabi at ginawa na ng Diyos. Sabi pong ganon. Yung pananampalataya ay nagiging totoo lang kapag yung pong ating pananampalataya ay nakaangkla sa sinabi na ng Diyos. At sabing ganyan, ginawa na ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, bibigyan ko yan ng sample. Halimbawa po, ang sabi ng Panginoon, ganito. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. O kaya, sige, yun natin, kumplituhin natin. Sabing ganyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, kaya tayo naligtas dahil sa kanyang habag. Hindi naligtas na tayo. Ngayon, bilang naligtas, ito gagawin natin. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi po doon sa Romans 12, di ba? Verse 1 to 2. Sabi, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karampatang pagsamba ninyo sa Diyos. So, di ba, turo po yon. Pinahayag po yon ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Ngayon, pagka may pinahayag ang ating Panginoon, itinuro niya na o itinuturo ng salita ng Diyos, dapat doon tayo nakaangkla. Anong gagawin natin ngayon, mga kapatid, bilang mga mananampalataya? Susundin natin yon. Anong sabi? Ialay natin yung ating sarili sa Diyos. Sabi, bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. So, ibig sabihin, yung mga nanampalataya, dapat, yung ating buhay talaga ay hindi naaariin atin. Kundi kanino na? Sa Diyos na. Ay kaya lang, maraming mga tao ngayon, akala nila yung buhay ay kanila. Kaya ginagawa nila yung mga gusto nila. Dapat ganun po yung ating pag-iisip pagdating po sa pananampalataya. O halimbawa, sinabi ni Juan, kanina yung binanggit ko, sinabi ni Pablo Sinabi ni Juan,
Huwag niyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan. Sabi pong ganon, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Turo po ba yon sa atin? Sa mga mananampalataya? O, kita nyo na. So, ibig sabihin, pagka iyon po, no, ay atin pong ginagawa, atin pong ipinapamuhay, ibig sabihin, yung pananampalataya mo, tama. Ay, paano kung hindi natin ginagawa yon? Anong ibig sabihin ng pananampalataya ngayon? Ha? Patay. Kasi bakit? Hindi nakasalalay o nakabatay doon sa salita ng Diyos. Kaya yung Christian, hindi pwedeng mabuhay. Pag nagsasabing tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng mabuhay sa ating sarili. Mga kapatid. Kailangan nabubuhay tayo para sa, tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo, di ba? Ako'y napakong kasama ni Kristo Jesus sa krus. Sabi niya, at kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Kita niyo po yung mga ganon. Kaya pagka hindi natin pag-aaralan yung Biblia, iba yung mga ano natin, iba yung ating mga pakahulugan doon sa pananampalataya. Dapat po talaga siya, lagi po siyang nakalapat doon sa salita ng ating Panginoon. Oops, sandali. Kaya sabi po dyan, at sa mga sinabi at ginawa na ng Diyos. Dapat, sinasampalataya natin yon. Katulad yung mga nangyari nung sa kasaysayan ng mga tao. Dapat po ating sinasampalatayan na yun lahat ay totoo. Lalo na't kung sinabi po ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dyan, ano nga po ba yung pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos? So una po, ito po yung kasunod, yung pananampalatayang tumatalima sa kalooban ng Diyos. So bilang mananampalataya pala talaga, dapat sumusunod tayo kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin pong buhay. O ngayon, tatanungin po kayo mga kapatid, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa sinasabi niya. Meron tayong yung pattern, pamantayan. Kasi yung Biblia parang mapangayan. Na kung saan mo, kung meron kang pupuntahan, di ba? Yun yung magiging direksyon o gabay mo. So yung buhay, ganun din. Mga kapatid, yung buhay po, para hindi tayo maligaw. Ang mapa po natin ay yung salita ng Diyos. Mga kapatid. Pero ang tao po ngayon, kanya-kanya . Kanya-kanya. Siya yung driver ng buhay niya. Imbis na si Lord. Diba? Dapat si Kristo yung tsuper ng buhay natin. Hindi tayo. Pag tayo yung tsuper ng sarili natin buhay, kung saan natin dadalhin yung atin pong buhay. Pero pagka ang Panginoong Yesus, ang tsuper natin buhay, ay siyempre, dadalhin niya tayo doon sa kung ano yung kalooban niya. Sabi nga doon sa kanta, yung si Jesus, ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Oh. Diba? Kaya sabi po dito,
Ang pananampalataya ay hindi lamang naniniwala, tumatanggap sa mga inihayag na ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang tunay na pananampalataya rin ang nagtutulak sa isang tao upang sumunod ng may buong pagsisikap sa kalooban ng Diyos. Yung totoong pananampalataya ay nagsisikap na gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya po pala sinabi ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay maliligtas, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya hindi po talaga lahat ng nagsasabing nananampalataya ay totoo. Hindi po yung basta tinatawag mo lang ng Diyos, kumikilala ka sa Diyos, yung ganon. Hindi po mga kapatid. Lagi pong may ebidensya, may katibayan, na tayo nga po ay totoong nananampalataya sa Panginoon. Marami ang naniniwala lamang sa mga sinasabi ng Biblia. Ngunit, hindi naman ito yun yung problema. Tandaan natin ang demonyo, ang dyablo, ay nako, kabisado ang Biblia. Alam niya yung Biblia. Kaya nga nung tinukso po ang Panginoong Yesus, gumagamit din siya ng kasulatan. Diba? Sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kita nyo, kahit ang Panginoong Yesus, sinabi niya na ang tao ay hindi lang dapat mabuhay sa tinapay. Sasabihin mo naman, pastor, siyempre sa kanin, sa karne, sasabihin mo, sa burger, sasabihin mong ganon. Di ba? Ay hindi po yun ang ibig sabihin ni Lord. Ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, ang tao ay hindi puro material. Kaya sabi niya, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, ibig sabihin, yung spiritual. Kaya dapat ang tao, balance siya. Hindi puro yung ating hinahangad ay mga material. Baka pag puro material, matulad tayo doon sa mayaman na nagtanong sa Panginoong Yesus. Sabi nung isang lalaking mayaman, Panginoon, ano pong gagawin ko para magkamit ako ng buhay na wala hanggan? Di ba? Tapos sumagot ang Panginoon, sinabi sa kanya lahat, isa na lang kulang sa iyo. Ibenta mo mga ari-arian mo at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan. At pagkatapos mong gawin yan, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung mayaman. Sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. Baka sabihin nyo, Pastor, mahirap lang ako. Ibig sabihin, maliligtas na ba ako? Ay, hindi po yun ang ibig sabihin din ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po ang binibigyang ng Panginoon din, yung ating pinapahalagahan sa buhay. Kaya kay mayaman ka, kay mahirap ka, kung mas mahalaga sa iyo, yung mga bagay dito sa sanlibutan, at hindi siya, meron kang ibang Diyos. Kasi ang Diyos ng mayaman, yung kayamanan. Hindi ang Panginoon. Mga kapatid, kaya nga po kahit na tayo'y mahirap o simple lang, kung tayo naman, mas mahal natin yung ating sarili, mas mahal natin yung mga sanlibutan, yung mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya sinasabi ng iba, ayoko dyan sa born again. Ayoko dyan sa born again. Kasi sabi ng pastor, iwasan yung mga gawaing makasanlibutan. Ay, hindi ko po sinabi yun. Sinabi po yun ng salita ng Diyos dahil nga ang pinag-uusapan natin ay yung pananampalataya, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po yung pananampalataya, hindi ayon lang doon sa sinasabi ng tao, yung pananaw ng tao, hindi po ganon ang pananampalataya.
Kaya nga po kinalugdan ng Diyos yung mga tao noon dahil sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid. Kaya sabi po dyan, dahil dito ang pananampalataya nila ay naging baog at hungkag ng mabuti lamang para sa kanilang sarili. Hindi po ito ang tinuturong pananampalataya ng Biblia. Anong sabi po dyan? Bibigyan natin ng sample. Dahil sa pananampalataya, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Pero binabalaan na ng Diyos si Noe kung ano yung mangyayari. Kaya lahat na sinabi ng Diyos kay Noe, anong ginawa niya? Sinunod niya. Lahat ng sinasabi ng Diyos kay Noe, sinunod niya. Walang hindi. Kaya sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi diyan, gumawa siya ng 100 upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas. At naligtas nga silang lahat. Yung buong pamilya niya. Kasi nakinig siya sa Diyos. Kaya napakahalaga po pala yung ang tatay talaga, ay nakikinig sa Diyos. Pero pagka yung mga tatay ngayon, sarili niya lang pinakikinggan. Kung ano ang gusto niya, ang ginagawa niya. Ay naku, magkakaproblema talaga yung pamilya. Kaya po pala ang Panginoon, ang unang tinawag niya na mga alagad ay mga tatay. Walang babae. Puro lalaki muna. Tama, hindi? Kahit po sa lumang tipan, laging ang tinatawag niya, puro lalaki. Siyempre, pagka nga naman yung tatay oy, mga anak, sumunod kayo. O asawa, sumunod ka. Sasabihin mo asawa, hindi pwede. Mas magaling ako sa'yo, mas matalino ako sa'yo. Hindi na nasusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, mga babae, pasahog kayo sa inyong asawa. Kita nyo, merong di ba? Merong pattern, merong standard. Pagka ituturo natin yung salita ng Diyos, o ating pag-aaralan, may sinasabi siya para masunod natin, magawa natin kung ano yung kanyang kalooban. Hindi pwedeng yung parang sa mo lang, yung sa isip mo. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kaya magkakagulo, magkakaproblema. Kaya kung minsan ngayon, di ba, yung mga lalaki, parang parang babae. Tapos yung babae, parang lalaki. Dahil sabi, hindi, ako nagtatrabaho . Sasabihin gano'n, di ba? Uy, mga kapatid, kung yung lalaki man na nasa bahay, tapos naguhugas ng pinggan, naglalaba, nag-aalaga ng baby, trabaho ba yun? Hindi. Di pa rin sila nagtatrabaho. Ganun din naman, pag yung lalaki yung nagtrabaho, yung babae nasa bahay, siya lahat gumagawa. Huwag mo sasabihin ngayon na ikaw lang yung nagtatrabaho. Magkaparehas lang po yun, mga kapatid. Kaya lang yung iba, pag matalino yung babae, may hina yung lalaki, tingin niya doon sa kanyang asawang lalaki, ay parang mas mababa kaysa sa kanya. Pagka ganun yung mentalidad, ay nako, yung salita ng Diyos, binabago mo. Sumusunod ka na sa iyong iniisip at yung mga pinaniniwalaan, pero hindi ayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, dapat sumunod talaga sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kita nyo sabi, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya papuntahin ng Diyos sa lupang pinangako sa kanya. At umayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon.
Kita niyo po yun, ano? Samantalang si Abraham, nung tinawag siya ng Diyos, napakaganda na ng buhay niya doon sa Ur. Pero sabi ng Diyos, nung tawagin siya, Abraham, ano? Sumunod ka sa akin. Ano? Iwanan mo ang iyong mga kamag-anak, ano? At iwan mo yung lupain diyan at pumunta ka doon sa lupain na ituturo pa lang ng Panginoon sa kanya. Kahit maganda na yung buhay niya, ano? Sumunod siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat ganun po tayo, no? Sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay. Huwag tayong mag-alinlangan. Manalig po tayo sa Diyos. Kasi siya yung nakakaalam kung ano yung mangyayari sa atin. Pero kung tayo po, gagawin lang natin yung gusto natin, ay, mga kapatid, tumitigil tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi diyan, saan nauwi yung wastong pananampalataya? Ang pananampalataya ay nauwi sa pagsunod sa Diyos. Ang pananampalataya ay nauwi sa pagiging mabunga para sa Diyos. Kaya sabi po diyan, mga kapatid, nauwi sa pagsunod. Naniwala si Noe na ang Diyos ay hahatol sa panahon niya at siya'y naghanda para rito. Naniwala po siya, no? Naniwala si Abraham na ang Diyos ay magtatatag ng bagong lungsod at siya'y sumunod. Mga kapatid, meron siyang inaasahang lungsod, bagong lungsod. Naniwala si Sarah at dahil dito ay hinayaan niyang makapangyari ang kalooban ng Diyos upang siya'y makapagdalang tao. Kahit na si Sarah noon ay baog at ilang taon na. Ha? 90 yata siya nung magkaanak na. Mga kapatid. Tapos baog pa. Aba, matindi yung pananampalataya niya. Ano? Mga kapatid, piruin mo yun. Kaya pala wala palang imposible talaga sa Diyos. Basta't manalig tayo. Amen? Yes. Kasi pagka gusto ng Diyos na gawin para sa iyo yung isang bagay, gagawin niya kahit imposible. Ganun po yun, mga kapatid. Umasa tayo sa gagawin ng Diyos. Ganun po yung pananampalataya. Minsan, di ba, sasabihin natin lagi, ay, wala nang pag-asa yan. Di ba yung ganon? Nawawalan ka na kaagad ng pananampalataya, nababawasan. Inahatulan mo na kaagad. Ay, hindi po ganun, mga kapatid. Ako nga eto po, totoo po to. Nanalangin ako, Panginoon, wag mo akong bibigyan ng anak na babae. Hindi totoo po ito, mga kapatid. Yun po yung panalangin ko, Lord. Nasa kami, Negros. Panalangin ko, wag mo akong bibigyan ng anak na babae. Puro lalaki lang. Yung anak ko talaga, hindi ako binigyan nila. Puro lalaki anak ko. Yun po yung pananalig ko. Ewan ko ba talagang ganun yung aking pananalig. Yung aking pananampalataya. Di binigyan naman ako ng puro lalaking anak, di ba? Gwapo pa, nagmana sana. Tapos mga kapatid, di ba? Maraming mga bagay sa buhay namin. Minsan nag-iisip ako ng ganito, Lord, ano pong mangyayari sa amin? Sa mga anak ko, gano'n, sa magiging buhay namin. Minsan nag-aalinlangan din ako. Pero nanalig ako sa Diyos. Nabahala yung Diyos sa amin. Nanampalataya lang ako sa Kanya na meron siyang mga gagawin. Mga kapatid, dapat ganun po yung ating pong pananampalataya. Na minsan, di ba, siguro ganito yung mangyayari sa amin.
ito yung magiging buhay namin, di ba? Minsan parang negative. Pero pag nananampalataya ka sa Panginoon, yung mga iniisip mo, baliktad. Doon sa iniisip ng Diyos para sa iyo. Kasi mananampalataya ka niya. Kaya meron siyang gagawin para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Amen? Sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos, tandaan natin, ang sabi niya, hindi niya tayo iniiwan, ni pababayaan man. Yun, lagi natin binabanggit yun. Pero yung iba parang hindi inaano yun. Binibigyan ng pansin. Parang ang gusto kasi ng iba, Lord, pagka hiningi mo sa Kanya, gusto mo, bukas, ngayon, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, parang pinipwersa mo ang Diyos. Kung minsan, di niya nga ibinibigay sa iyo Dahil meron siyang layunin kung ba't hindi niya pa binibigay. O kaya naman, kung ayaw niya, meron siyang may mas magandang plano. Kaya lang, hindi ka lang nag-iintay. Samantalang yung pananampalataya, nag-iintay ka doon sa katugunan. Amen? Hindi yung yung pinipilit mo siya. Kaya nga si Abraham, medyo na siya nagmadali siya Bakit? Kasi po, nagkaanak si Abraham kanino? Bago kay Sarah. Doon sa alipin, sino naging anak? Si Ismael. Pero nangako na ang Diyos sa kanya na bibigyan siya ng anak, yung anak sa pangako. Pero medyo nagmadali siya. Kaya nagkaroon siya ng anak doon sa kanyang alipin. Mga kapatid. At yun po si Ismael. Yun yung mga Muslim. Tapos yung po namang anak niya, kay Sarah, di ba? Si Isaac. Yun po yung Israel. Mga kapatid. Kaya pagka kayo nagmamadali, ay gano'n ang mangyayari. Tapos pag nangyari na, ang hirap labasan. Kasi nangyari na. At syempre, yung epekto noon, yung resulta noon, hindi pwedeng wala. Kaya kita niyo po, yung pong Muslim, laging inaaway yung Israel. Yun yung resulta, mga kapatid. Kaya kung ayaw niyong magkaroon ng ganong resulta rin, mag-intay po tayo. Amen? Love is waiting. Sige. Sabi diyan, nauwi sa pagiging mabunga para sa Diyos, Ayan, naniwala si Noe at kanyang binuang daong at nangaral sa panahon niya. Naniwala si Abraham at kanyang iniwan ng Ur na kanyang minulatang bayan. Naniwala si Moises kaya't mas pinili pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng mga Israelita at dahil dito ay nagamit siya ng Diyos upang hanguin ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ay di ba si Moises, siya po yung batang inampo ng prinsesa ng Ehipto. Pero dahil alam ni Moises na Israelite siya, at ang kalooban ng Diyos ay hanguin yung Israel sa pagkakaalipin ng Ehipto. Siya po yung ginamit ng Diyos. Kaya nakalaya po sa pagkakaalipin yung bayang Israel. Ilang daang taon inalipin ng Israel? 400 years. Kaya nga yung mga malalaking doon, yung mga pyramid, alam niyo kung sino tayo nun?
Yung pinepwersa sila na gumawa ng mga tisa. Pagka talagang inaral natin sa Egypt po yun, Sabi diyan, maaari bang maging puspos sa pananampalataya ang isang tao nang hindi nagiging mabunga? Sige nga, pwede bang puspos sa pananampalataya pero hindi nagiging mabunga? Kung puspos ka talaga sa pananampalataya, mamumunga ka. Mga kapatid, kung talagang totoo yung pananampalataya mo, imposible hindi ka mamunga. Kung nakakabit ka sa puno, ang Panginoong Jesucristo, ay siyempre mamumunga ka. Pero kung ikay nakahiwalay, malabo. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay buhay pagsunod at paglilingkod. Yun pong buhay Kristiyano, pananampalataya, abay pagsunod po yun sa ating Panginoon. At yung buhay natin, pinaglilingkod natin sa Kanya. Kaya sabi diyan, patay yung pananampalataya na walang gawa. Kaya sabi diyan, mga kapatid, anong mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. So, ibig sabihin, yung mga mananampalataya, ang talagang ebidensya na siya ay mananampalataya, ipinapamuhay niya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Halimbawa, mga kapatid, tingnan nyo. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisot, walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti ba itong madudulot sa kanya iyon? Kaya sabi, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Lahat ng nanampalatayang tunay sa Panginoon, lahat ng sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila pong ginagawa. Kaya yung pong pananampalataya na hindi nakikita sa gawa, sa pamumuhay, sa pagsunod, patay po yun, di po yun totoo. Kaya simple yung halimbawa ginawa ni James kung may kapatid ka, di ba? Na nagugutom, walang maisuot, tapos pagdadasal mo lang, Dave, magkaroon ka ng damit, mabusog ka nawa. Tapos hindi mo naman binibigyan, wala nga makain wala nga maidamit samantalang ang sabi ng Panginoon, di ba? Saan natin kukunin yung aral na yon? Ibigin mo yung kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa sarili, apply mo ngayon. Tapos tayo magkakapatid, hindi natin gagawin yon sa ating kapatid pa. Ang sabi nga ni James, kung may isang kapatid, kita niyo po yun, halimbawa po yun. Kaya iniha-apply po yung salita ng Diyos. Hindi pwede na mga kapatid, basta't binabasa lang natin siya. Nagiging buhay lang siya pag atin ang isinasagawa. Sabi po dyan, ituloy natin. Kaya yung resulta ng pananampalataya, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Balak, Samson, Jepte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng mga matuwid, at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos. Nagpatigom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng mga nagngangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat na paurong ang kubo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, binalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. Sabi pa dyan, yung resulta ng pananampalataya, may mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang nilibak at tinagupit at meron ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupang at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdaraho, paping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. Tingnan niyo po, yung mga binasa natin, kung ano po yung nagiging resulta ng pananampalataya.
pananampalataya. Ito may tagumpay o ito may kapighatian. Tingnan niyo mga kapatid, ay yung resulta ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, katagumpay ang hayag sa mga resulta ng ating paglilingkod ayon sa niloob ng Diyos. Tapos, yung pagpakasakit at pagtitiis na bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po yung pananampalataya, hindi puro yan. Sarap, puro gantimpala. Kaya sabi diyan, yung tagumpay na bunga ng pananampalataya, nangyari po yan doon sa mga unang nanalig sa Panginoon. Kaya sabi niya, magpapatuloy pa ba ako, kulang pa ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kila Gideon, Barak, Samson. Kilala niyo ba si Samson? O sino si Samson? Anong pagkakakilanlan sa kanya? Malakas. Di ba? Tapos long hair. Bakit siya malakas daw? Hindi po. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Simbolo lang yung haba ng buhok. Pero ang tanong, bumagsak ba si Samson? Bumagsak. Pero anong ginawa niya? Bumalik uli siya. Dahil bandang huli, nanalangin siya sa Diyos. Nabigyan uli siya ng lakas. Nagsisi siya sa kanyang mga ginawa. Bagaman nagkasala siya. Kaya nga inihanay siya sa mga mga heroes of faith. Hindi po siya babanggitin dyan kung hindi siya naligtas. Hindi nga binabanggit niya sila Solomon Pero napakadakila ng mga pinaggagawa nun. Tanin nun, di ba? Di nyo napansin? Ganyan sila nagtagumpay nung sila po ay nanalig sa ating Panginoon. Nung panahon ng Samson, di ba, yung bunganga ng leon, sa sobrang lakas niya. Dahil sa pananampalataya po yun. Nung siya'y sumusunod sa Panginoon, nung siya'y nag-asawa na ng hentil, di ba? Tapos pinutol yung kanyang buhok. Hindi niya alam na ang Espiritu ng Diyos ay umalis na sa kanya. Bakit? Hindi na siya sumusunod sa Diyos. Hindi na siya sumusunod nun. Kaya nag-asawa siya. Ilan yung naging asawa niya? Unbeliever pa. Sabi ng Diyos, huwag kayong mag-aasawa na hindi nyo kalahi. Kaya bumagsak si Samson nun, naalipin. Pero bandang huli, siya ay nagbalik loob sa Diyos. Nanalig siya at nanalangin siya sa Panginoon. Kaya alam niyo po, sabi ng Biblia, yung mga napatay niya, mga kaaway niya, nung siya'y nabubuhay, ay mas marami pa. Yung napatay niya, noong panahon na kung saan, ay nagbalik loob sa ating Diyos. Kasi nanalig siya sa ating Panginoon. Nagbalik siya. Dito naman mga kapatid, sa susunod ang sabi, yung pagdurusa naman at pagtitiis dahil sa pananampalataya. Kaya ito po, sabi nga, sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. So, ibig sabihin, may mga nanalig sa ating Panginoon, na kung saan nakaranas sila ng tagumpay. Meron ding mga nanalig sa ating Panginoon na sa kabila ng kanila pong mga pinagdaanan, ay nanalig pa rin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Parang sa buhay natin ngayon, di ba? Hindi laging tagumpay.
minsan inaalaw ng Diyos na mangyari yung ganito, ganire, ganyan, para hindi tayo magtiwala sa ating sarili. Huwag tayong manangan sa ating isip at talino. Mga kapatid, kaya hinahayaan po ng Panginoon yun. Sabi diyan, ang tulay at wastong pananampalataya, ay laging nauwi sa pagsunod sa Diyos at pagiging mabunga para sa Kanya, sapagkat ito ang modelong pinakita ng apostol mula sa mga nauna sa ating tinuring na dakila sa kanilang pananampalataya. At sa pagganap nila sa kailangang gawin ay nakaranas ang iba ng katagumpayan, ipinangakong makakamit nila sa kanilang pagsunod, habang ang iba naman ay nagtiis at nagdusa bilang resulta ng pagsunod kay Yahweh. Ngunit, iisa lang ang punto. Silang lahat ay sumunod, anuman ang naging katumbas nito sa kanila pong buhay. Amen? Amen. Kaya yung mga apostol nga, ano nangyari sa kanila nung mamatay po si Pablo? Pinugutan ng ulo. Pinugutan ng ulo. Ganun yung nangyari. O anong nangyari kay Pedro? Pinako sa krus, pati warik. Di ba? Mga kapatid. Pero namatay silang may pananampalataya. Hindi nila tinalikuran. Kahit nagtagumpay sila, o kahit pa nagdana sila ng hirap o pagdurusa. Dahil yun yung buhay na pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. At nawa nga po, ay meron tayong mga natutunan sa ating pong mga natalakay.